Magandang araw, mga Pinoy investor. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga paraan ng tamang paggising sa umaga. So tapusin nyo ang video na to para hindi kayo tatamarin sa umaga pagkagising nyo pa lang. Kasi nga, isang malaking struggle yan sa paggising pa lang. Pag mali yung paggising mo, the whole day, parang feeling mo may mali agad. So ako nga pala, si Leoner, isang financial advocate at fitness enthusiast. Bago ko i-share sa inyo, meron ako sa iyong i-share. Ikikwento ko muna. Pagkagising ko talaga sa umaga, isang malaki struggle ko po sa sarili ko na for the past how many years na napapansin ko na hindi talaga yung maganda yung gising ng umaga ko, lalo na since isa akong bumbero, nagtatrabaho ako. So yung tulog namin is hindi maganda. At hindi lang yan. Nung wala din akong ginawa nung time na yun, pinabayaan ko lang siya. So isang malaking struggle sa akin at problem na always na lang matamlay ako pagkagising ko pa lang sa umaga, pagdating ng lunch, then low-bat na agad ako. So wala akong ka-energy. So nag-research ako, nagbasa ako kung ano talaga yung tamang paggising sa umaga. So meron palang tamang paraan para maayos yung paggising mo sa umaga. So habang nag-research ako, nalalaman ko na yung mga successful na tao pala, meron silang ginagawa sa paggising nila na nakaka-apekto din the whole day. So ito, pakinggan nyo at ito na isi-share ko sa inyo. Number one, ang ginawa nila gabi pa lang is nagpe-prepare na sila sa gawain nila at nagdadasal na magising sa umaga. So lahat ng ginagawa nila for the whole day, for tomorrow, is piniprepare na nila bago sila matulog. So pagkagising pa lang nila sa umaga, hindi na sila nagmamadali kasi naka-prepare na yung baon nila, yung bagay na dadalhin nila. So gabi pa lang, bago sila matulog, yun ang ginagawa nila. So they are ready. Pagkagising nila, then gagawin nila yung routine. So bago sila matulog, nagdasal na bigyan ng maayos sa tulog. Then after that, pagkagising nila sa umaga, ang unang ginagawa nila is tinutupi nila yung bedding sila. So in-organize nila yung kama nila. So malaking bagay po yan kasi nagsisignify po yan na organize ka sa araw na yan. So, determining factor po yan na the rest of the day will be organized and matatapos po. So, pangatlo is, ang ginagawa nila is 2 to 5 minutes of meditation. So, sa meditation naman, simple lang. Ang ginawa nila is, ang pinaka main focus nila is i-clear lang yung mind nila at ang focus nila is inhale and exhale lang. So, unang gagawin is inhale ng malalim, then exhale din ng medyo malakas. So sa meditation is simple lang po, hindi mo na kailangan maging komplikado. So malaking bagay po 'yan para sa mental health mo at hindi lang din sa sa physical health. So number 4. So ang pinaka-the best na gagawin is maliban sa meditation, pagkagising mo pa lang, meron kang 5 to 10 minutes of workout. So sa 5 to 10 minutes of workout, ang pwede mong gawin is sit up, push up, at saka lunges. So maliban dyan, ang pwede mo rin gawin is stretching. So mga basic stretching lang, core strengthening exercise. So yun po yung mga bagay na para mag-pump lang yung blood mo at ma-feel energized ka or ma-vitalize doon sa ginagawa mo. Then after nyan is maligo ka para pagka bagong ligo ka, so fresh na fresh ka. At hindi lang yan, mas maayos yung pag-iisip mo kasi nga yung circulation ng dugo mo is umaakit na dun sa brain mo, din sa buong katawan mo. So malaking bagay pa. Plus naligo ka, pagpapawisan ka, so you're ready in that morning. Then magpasalamat ka sa Diyos na nagising ka, maayos yung health mo, pasalamat ka. So yun po yung malaking bagay. So bakit ko to ginagawa? Kasi nga, so nilalabanan natin dito yung minsan matamlay, pagkagising mo lang sa umaga, feeling mo low-bat ka na agad. So, yun yung nakakapag-drain din ng pag-iisip mo. So, hindi ka makapag-isip na maayos. Malaking bagay na alert ka sa time na yan. Kasi sa part ko, isang bumbero, always ready po kami in case of any emergency. So, pagkagising ko pa lang sa umaga, pinapawisan ako. So, malaking bagay po yun. Ito sana is i-share nyo ito sa mga kakilala nyo na malaking bagay po ito na pag ginawa natin, so mas maging productive,
all day ang gagawin mo kasi feeling energized ka pagkatapos ng routine na to. So, tandaan, aasenso ka Pinoy pag may kaalaman ka, diskarte at may pangarap.